Alam niyo 'to, eto pong si anong pangalan nito, ni Cielo Magno 'no? Yung mga palusot po ni Cielo Magno, hindi po ubrang palusot eh. Nakakatuwa Pinakamainit na po lang, nakakatawa lang dahil maganda naman siyang tao kaysa kay Antikle. Kaya lang, sablay po yung mga banat nito eh, no? Pakinggan naman po natin kasi isa po to sa mga siguro nag na nag-ano po sila na kung mga as usual yung mga babanat, halimbawa si Trillanes, wala na pong pumapansin. Halos araw-araw po may bagong banat si Trillanes. Inuugnay ni Trillanes yung pagkamatay ni Cabral kay Pulong at sari-sari pa. No? Kaya lang wala na pong pumapansin kay Trillanes. Bakit naman natin tayo papapansin? Mga bagong mukha po, si Jesus Palsis, na very active. Araw-araw may bagong banat. Ito po si Cielo Magno. Kasi kung as usual po, sila Shell Jokno, ito po sila Dilima, sila Risa Ontiveros ang babanat, wala na pong talab yan eh. Hindi na po, tsaka si Anticlair, wala na pong talab sa atin yan. Ito po, at mapapansin nyo po sa mga katwiran nila, ang basic sa kanila mang asar, hindi naman po yung, wala naman po talaga sa kanila na yung gustong lutasin. Yung kung ano man ang problema ng Pilipinas, no? Ang gusto lang nila, mang-asar ng mga pro-Duterte. Pakinggan po natin muna to si Cielo Magno. Makinig lang po tayo at maya-maya babanatan natin itong mga sinasabi niya. discussion sa social media ko. Kasi like for example, we just filed a plunder case against VP Sara Duterte sa ombudsman. And then sasabihin nila, pro-BBM daw ako. So nakakatawa na. Because I've been very critical of... Okay. Ang pinupunto ni Cielo Magno, ulitin ko lang, nung nag-file daw po sila ng plunder case against VP Sara, ang binabanat sa kanila, pro-BBM sila. Alam mo, Cielo Magno, at sinabi pa na sinasabi raw ng mga Duterte supporters, sinasabi daw natin na dahil opisyal siya ni BBM, kaya pro-BBM siya, kaya binabanatan niya o sinampahan niya na reklamo si VP Sara. Okay. Alam mo, Cielo Magno, wala naman nagsasabi na pro-BBM kayo. Ang sinasabi namin, dilawan, kasama ka sa mga dilawan o pink forces. 'Di ba? Hindi naman kami nagsasabi na ikaw ay loyalista. No? Kasama ka sa mga dilawan at kakamping, Cielo Magno. Ngayon, ang bintang namin sa inyo, kain suka kayo. Precisely yung sinasabi mo ngayon na inaatake mo si Marcos, yun na nga yun eh. Hindi kami naniniwala na instantly naging loyalista ka. Naniniwala kami, Cielo Magno, na lahat ng dilawan at kakamping nyo na si Marcos. Hindi dahil kayo ay naniniwala kay Marcos, kakampi nyo si Marcos dahil ayaw nyong maging presidente, ayaw nyong pumalit kay Marcos si VP Sara. Mas takot kayong maging presidente si VP Sara kaysa mas gugustuhin nyo pa pala na manatiling presidente si Marcos kaysa maging presidente si VP Sara. Yan yung sinasabi namin sa mga dilawan kakamping. Never namin na sinabi na kayo ay naging pro-BBM. Ang tingin nga namin, ginagamit nyo lang si BBM para makaatake kayo sa mga Duterte. Yun. Kain suka kayo, hindi po never po namin sinabi na loyalista kayo, naging loyalista kayo. 'Di ba? Okay. Tuloy natin ng konti yung mga pahayag nito ni Cielo Magno.
very critical of the Of the administration. administration. And then I'm pro BBM because And I you were filed- part of the administration a few So years yeah, back so too. I was a part of the administration. So that's basically the logic. As part of the administration, therefore, I'm pro BBM. Mhm. Pero before I was appointed, I'm anti-BBM. So parang hindi nila ma-reconcile yon. Nareconcile namin yan. Nare-reconcile namin yan. Hindi naman kami mga bugok eh. Alam namin, kami nga nagsasabi sa inyo eh, di ba? Sinasabi namin, bago si BBM, anti-BBM kayo lahat. Ang sinasabi ninyo, never again. Ang sinasabi ninyo, mga ano kayo, mga pamilya magnanakaw, di ba? Magnanakaw. Oh. For 30 years, ilang dekada nyo sinisigaw yan. Marcos magnanakaw hanggang sa eleksyon. Nung nanalo na, nag-iba kayo ng diskarte. Nung una, anti-Marcos pa kayo, pero kalaunan, kumampi na kayo si Marcos. Kaya nga tawag namin sa inyo, kain suka. Hindi dahil hindi namin ma-reconcile. Alam namin yung ginawa ninyo. No? Alam namin kung bakit kayo naging kumampi kay Marcos dahil ayaw ninyo kay Duterte. Yun lang yun. And then the next question is, bakit daw si Sara lang kinakasuhan ko? Sabi ko, bakit ako lang? Yan, magandang tanong, di ba? Bakit si Sara lang ang kinasuhan mo? Tama yun eh. Anti-corruption kayo. Bakit si Sara ang kinasuhan nyo? Hindi, wala kayong kinasuhan sa mga bataan ni Marcos. Lahat, si Marcos mismo nagsasabi, laganap yung nakawan. Kitang-kita po natin yan, na laganap yung nakawan. Ito po, hindi lang po kay Shelo Magno to. Lahat po ng Dilawan at Kakamping. Hindi, kaya lang maganda pong banatan si Shelo Magno. Bakit po hindi magandang banatan yung iba na Kakamping at Dilawan? Kaya po magandang banatan si Shelo Magno kasi maganda. Maganda siya. Yung iba mga swangit eh. Ang pangit. Hindi, tsaka fresh siya eh, di ba? Siya yung binibuild nila na bagong attack dog. Yung attack dog na idadaan ka sa medyo pakyut. Hindi yung attack dog na mga talagang saliwaan. Yung mga tabingi, yung mga sablay, yung mga pagmumuka, yung mga hindi mo na pagnanasahan. Samantala si Shelo Magno, medyo, kumbaga, may dagta pa. Hindi po asim eh. Pucha, hirap yan. Pag asim yung inaano, talagang ang aasim nila eh, di ba? O may asim talaga sila lahat dahil parang mga dato puti yung mga pagmumuka eh. Pero si Shelo Magno kahit papano may dagta pa. Talagang kino-question namin kayo, di ba? Kino-question namin kayo, bakit nagsampa rin lang kayo ng kaso at kayo po'y sumisigaw na anti-corruption? Bakit si BP Sara, hindi man lang kayo nagkunwari? Walang pagkukunwari, si BP Sara lang eh. Dapat sinabayan nyo man lang, nagsampa rin kayo na reklamo kay Martin, nagsampa rin kayo na reklamo kay isa man lang sa mga binabanggit ng mga mastermind para masyadong hindi obvious na kayo ay anti-Duterte, hindi kayo anti-corruption. Pakinggan po natin yung katwiran niya kung bakit si Sara lang po. Bakit daw si Sara lang kinakasuhan ko? Sabi ko, bakit ako lang ba pwedeng mag-file ng kaso sa buong Pilipinas? Di ba? Wouldn't it be more fun if file ng kaso? Di ba? Wala talaga silang balak sampahan yung iba. Kinakatwiranan niya lang. Bakit ako lang ba mayroong kakayahang magkaso? Bakit hindi rin daw tayo magkaso? Alam mo, Shelo Magno, mga practical na tao kami. Di ba? Alam namin na may kinalaman si BBM, si Martin Romualdez sa mga naririnig namin. Pero wala kaming ebidensya eh. Bakit kami magkakaso kung wala kaming ebidensya? Hindi ba? At saka,
Wala kaming pakialam. Diskarte nyo yan magkaso eh. Bakit nyo kami idadamay sa diskarte nyo? Alam namin na wala namang pupuntahan yung pagkakaso na yan. I-expose na lang namin sila. Bakit namin sila kakasuhan? Hindi naman kami katulad nyo eh. Yung paraan ninyo ng ang ginagawa nyo, propaganda. Lahat tayo nagpo-propaganda, walang malinis. Nagpo-propaganda kami. Nagpo-propaganda kayo. Ang problema ninyo, yung propaganda nyo hindi nakabatay sa katotohanan. Samantalang ang propaganda namin, pare-pareho tayong nagpo-propaganda. Pare-pareho tayong may gustong manalo sa 2028. Ang propaganda nyo nakabatay sa kasinungalingan, sa amin sa katotohanan. Biruin nyo, yung paraan mo ng propaganda, pagkakaso kay BP Sara, bakit kami tutulad sa inyo? Naglagay kayo ng napakaraming papel. Alam naman natin na wala lahat yun. Hindi totoong ebidensya yun. Dahil ikaw na rin nagsabi. Shelo Magno, ikaw na rin na nagsabi na kinakailangan buksan ni BP Sara yung kanyang bank account para mapatunayan nyo yung sinampan yung kaso. Ibig sabihin, wala kayong ebidensya. Pare-pareho tayo nagpo-propaganda. Gusto nyo tumulad kami sa inyo? Utot nyo. Ang propaganda namin, totoo lang. Nakabatay po. Sinasabi namin kung sino yung source namin. Kayo, sinasabi nyo kung sino source nyo? Ang gusto nyong gawin na source, yung bank account ni BP Sara. Hindi po obra yun. Bawal po na ipahamak mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng pilitin ng kahit na sino na ipahamak ang sarili mo. Kaya nga meron tayo sa mga investigasyon, di ba? I invoke my right against self-incrimination. Alam niyo po, iginagalang yan nino nung matatalinong abogada. Sino po nagagalang yan? Si Miriam Defensor Santiago. Sino po ang mga hindi gumagalang yan? Yung mga banban na mga congressman. Na hindi ko gusto yung sinabi mo, iko-contempt kita. Yung mga ganun, wala po sa batas yun. Ang nasa batas po, alam po ng mga tao na hindi mo pwedeng i-incriminate ang sarili mo. Kaya yung sinasabi mo na marami naman pwedeng magkaso sa mga tauhan ni BBM, sablay yun. No? Ako, nagsasabi ko ng kung anong katotohanan. Binabanatan namin si Martin, binabanatan namin si Saldico, binabanatan namin si BBM kasi meron kaming sapat na batayan. Binanatan namin si Martin at si Saldico nung wala pang naniniwala kay BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Ang may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldico. Naniniwala kami kay BP Sara. Ngayon, napatunayan natin. Napatunayan ng Pilipinas na tama si BP Sara. Di ba? Bakit hindi mo sisisihin si BBM? Ipagpalagay nyo na walang matuwid. Ipagpalagay nyo ng matuwid. Hindi nagnakaw. Ubod ng linis. Pero ikaw ang presidente habang lahat ng tauhan mo. Parang ang palusot kasi ni BBM, hindi ako kasabwat dyan. Katunayan ako ang nagpa-imbestiga dyan. Talaga? Nagpa-imbestiga ka? O nagtatag ka ng ICI? Magkaiba po yung nagpa-imbestiga sa nagtatag ng ICI. Dahil po pag sinabi mo nagpa-imbestiga ka, hindi nyo pipigilan si Marcoleta. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Bakit pinalitan ninyo si Marcoleta? O sabihin nyo na naman, walang kinalaman si BBM dyan. Pag naniniwala po kayo na walang kinalaman lahat ng presidente sa lahat na nagaganap sa gobyerno niya,
walang alam ang presidente sa nagaganap na nakawan sa gobyerno niya, malaki pa rin po ang problema ng presidente. This is going on for the last 3 years mahigit. Tapos wala kang alam. Kaya hindi nyo po pwedeng palusutan eh. Pag